I believe hanggang ngayon naman marami pa ring naniniwala sa kanya, no? Kasi maganda ang naging performance niya during our time at Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong pahayag ni dating PNP Chief Oscar Albayalde na suportado niya umano ang Duterte-Duterte tandem sa 2028. Bakit nga ba suportado ng dating PNP Chief itong tandem na ito? Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Suportado naman ni dating PNP Chief Retired Police General Oscar Albayalde ang usap-usapang Duterte tandem sa election 2028 dahil naniniwala ang general na marami pa rin sa sambayan ng Pilipino ang hinahanap ang Duterte brand na pamamahala. Si Kyra Gaspe magbabalita. Naniniwala si former PNP Chief Retired Police General Oscar Albayalde na marami pa rin sa ating mga kababayan ang hinahanap at nagtitiwala sa pamamahala ng isang Duterte, gaya ni former President Rodrigo Roa Duterte, kung kaya naman suportado nito ang sakaling pagtakbo ng dating Pangulo bilang senador sa taong 2025 o Vice Presidente sa 2028. Ayon kay PNP Chief Retired Police General Oscar Albayalde, sa eksklusibong panayam ng SMNI News North Central Luzon, marami ang nagpahalaga at humanga sa naging pamamahala noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung kaya naman naniniwala ang dating hepe ng pulisya na marami pa rin ang susuporta sa dating Pangulo sakaling bumalik ito sa politika. Nakita na natin yung leadership ni Presidente Duterte no. And I believe hanggang ngayon naman marami pa ring naniniwala sa kanya, no? Kasi maganda ang naging performance niya during our time at saka yung mga tao maraming nag-appreciate talaga doon sa kanyang ginawa, no? Dahil tama ka, naging hands-on siya at saka yung nagiging problema natin immediately meron siya kagad na solusyon, no? Inihalimbawa ni Police General Oca Albayalde ang pagkakaroon ng simultaneous gun ban at checkpoint sa buong bansa noong panahon ni dating Pangulong Duterte na lubos na kailangan at pinahalagahan ng publiko para sa kanilang kapakanan at seguridad. Noong panahon ni Presidente Duterte, panahon namin, kapag sinabing gun ban, bukas, yung 1201 na yon, no? Massive at saka simultaneous ang checkpoints natin all over the country. Hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao yan. Mas appreciated kasi ng mga tao yung presensya ng ating kapulisan sa kalsada. Napaka-importante po nun. Dapat anyang tutukan ng mga otoridad ang bumabalik na problema sa motorcycle riding suspects at pukusan ang anti-criminality na kinakailangan ng proactive o preventive police actions. Isang paraan ng pagbuo rin ng tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa ating mga kapulisan. Matatanda ang isa sa naging laban ng Duterte administration ang kampanya kontra iligal na droga, kung saan isa si General Albayalde sa nanilbihan bilang PNP chief sa ilalim ng administrasyong Duterte. Binigyang linaw ng dating PNP chief na marami sa mga kapulisan ang naparusahan, natanggal sa trabaho at nakasuhan sakaling maabuso ang war on drugs ng dating administrasyon. Noon talaga nakita natin kung yung pulis ay nagkamali at nagkaroon ng excessive force, no? Yung tinatawag up to the point na napatay niya yung mga suspect, there are investigations. Napailan po ng kaso yung ating mga kapulisan. Sa incident nung Kian case na yon, napailan po ng kaso and they were convicted. Babi. At hindi naman po natulungan ng ating Pangulo na sinasabi makonvict ka, after that ipapardon kita. Hindi po niya ginawa yun dahil alam niya nagkamali itong ating mga kapulisan. Sa kabilang banda, may payo naman si former PNP Chief General Albayalde sa susunod na magiging hepe ng pambansang hanay ng pulisya. Ang trabaho po ng PNP basically sa labas, wala sa opisina. Kasi ang peace and order nasa labas, Bobby. Ang community nasa labas, wala sa opisina mo. Ikaw ang pupunta sa tao dapat, hindi yung tao ang pupunta sa'yo. You provide the services to the people. Kaya nga, to serve and protect. It's not you being served. Ikaw ang nagsiservisyo, hindi yung tao ang nagsiservisyo sa'yo. Kailangan pag ikaw commander, kasama mo yung mga tao on the ground. Pinapakita mo sa kanila na kaya mong gawin yung pinapagawa mo sa kanila. O ayan mga kabisdak, yung payag ni dating PNP Chief Oscar Albayalde. Tingnan nyo. Dating PNP Chief, gustong-gusto pa rin ang Duterte type of leadership. Napahanga siya kay Tatay Digong, hands-on daw. Kasi nga pag sinasabi ni Digong, mangyayari. Kamay na bakal. At pagpapahalaga sa mga kapulisan, meron dyan si Digong.
Kaya hindi po makakalimutan talaga ng mga kapulisan itong ginawa ni Tatay Digong sa kanila, lalo na po mga militar. Nakabaliktaran po ngayon sa Marcos administration. Kahit ikaw ba naman, yung isang tao, binigyan ka ng puwang, yung moral mo itinaas niya, yung institusyon ninyo nagiging respetado dahil sa kanya, abaho, mas pipiliin mo pa rin na manilbihan sa tao na yan at hahanapin mo pa rin ang ganyang klaseng liderato. Ito nga po yung Duterte type of leadership. At bakit sumisigaw pa rin siya ngayon? Nang dapat Duterte, okay yan. Susuportahan pa rin yan ng maraming tao. Kaya tama, si dating PNP Chief Oscar. Pag ito natuloy ang Duterte tandem, landslide ho ito at wala hong makakapigil sa buses ng maraming Pilipino na sumisigaw na ngayon ng Duterte. Mabuhay po kayo, dating PNP Chief Oscar Albayalde. Saludo po ang Bisdak Pilipinas sa inyo.